Bayaan yung simulan ko po ang mensaheng ito sa pagbabasa ng mga unang bahagi ng aklat na isinulat ni A.W. Tozer. Isa po sa mga paborito nating autor ng mga God-centered books, itong si A.W. Tozer. Pinabanggatan niya ang bahaging ito ng kanyang sulat sa aklat na mayroong pamagat na The Knowledge of the Holy. Sabi niya, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Uulitin ko po. What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Kung ano yung mga bagay na naiisip mo, kung paano mo tinatanaw ang Diyos, ang pinakamahalaga sa katauhan mo. Kung sino ang Diyos sa iyo, kung ano ang papel ng Diyos sa iyo, how you view God, your attitude towards this God, ultimately, yun lang ang pinakamahalaga para sa atin. Ito po ang kanyang patuloy na pagpapahayag sa aklat na ito. The history of mankind will probably show that no people has ever risen above its religion. And man's spiritual history will positively demonstrate that no religion has ever been greater than its idea of God. Worship is pure or base as the worship or as the worshiper entertains high or low thoughts of God. Nakabatay ang pagsamba ng mga mananamba depende sa kung mataas ba o mababa ba ang ating mga pag-iisip tungkol sa Diyos. Sumusunod lang yung paraan mo ng pagsamba, pagpapahalaga mo ng pagsamba sa pagsamba, batay sa kung paano mo siya nakikilala. For this reason, the gravest question before the church, before us, by way of application, is always God Himself. And the most portentous fact about any man is not what he at a given time may say or do, but what he in his deep heart conceives God to be like. Sa dulo, hindi po mahalaga kung ano ang lumalabas sa ating labi. At kahit na kung ano ang ating ginagawa na nakikita ng iba. Sa dulo, ano ang laman ng iyong puso? Lalo na kung nag-iisa ka na lang. Ano ang mga pag-iisip mo tungkol sa Diyos pag nag-iisa ka na lang? Ano ang mga pagpapahalaga mo kung may pagpapahalaga man sa Diyos na ito? We tend by a secret law of the soul to move toward our mental image of God. This is true not only of the individual Christian but of the company of Christians that composes the church. Always the most revealing thing about the church is her idea of God. Just as her most significant message is what she says about him or leaves unsaid. For her silence is often more eloquent than her speech. Mas malakas ang sigaw, hindi ng ating sinasabi, kundi kung ano tayo maging sa ating katahimikan. She can never escape the self-disclosure of her witness concerning God.
Were we able to extract from any man a complete answer to the question, what comes into your mind when you think about God? We might predict with certainty the spiritual future of that man. Kung may kakayahan lang tayong masabi kung ano ang tumatakbo sa isip ng isang tao, kaya mo nang sabihin kung ano yung bukas na tinatahak niya. Kung ano yung buhay na tinatahak niya. Maaaring wala tayong kakayahang basahin ang isip ng kapwa natin, pero alam mo kung ano ang tumatakbo sa iyong isip. Kaya kahit ngayon, maging sa mga oras na ito, pwede mo nang sabihin kung tumatahak ka sa landas na palayo o palapit sa Diyos. Even right now, you could already make an accurate assessment of where you are going. A right conception of God is basic not only to systematic theology, but to practical Christian living as well. Akala natin, pwede nating ihiwalay yung ating pagkakilala sa Diyos sa ating araw-araw na buhay. Hindi po maaari. Ang nagdidikta sa mga gagawin mo mamaya, ang nagdidikta sa mga desisyon mo bukas ay ang pagkakilala at antas ng pagkakilala mo sa Diyos. Kung siya ay maliit sa paningin mo, magpapasya ka alinsunod. Kung siya ay dakila sa paningin mo, magpapasya ka accordingly, alinsunod. It is to worship what the foundation is to the temple. A proper knowledge of God is to the worship what the foundation is to the temple. Ang pinakasaligan, in short, ang pinakasaligan ng iyong pagsamba ay ang pagkakilala mo sa Diyos. Maputla ang pagsamba kung maputla ang pagkakilala sa Diyos. Hungkag, walang laman ang pagsamba, kung hungkag at walang matibay na laman ang ating pagkakilala sa Diyos. Where it is inadequate or out of plumb, the whole structure must sooner or later collapse. That is why, after a while, after 20 years of being a pastor, it seemed like nothing already surprises me. Parang alam mo na kung saan tumatahak ang isang tao at saan siya uuwi kung ganito ang ginagawa niya ngayon. Halos parang pwede mo nang sabihin. Sooner or later, babagsak. Ang isang pagsamba na hindi nakatayo sa isang napakadakila at napakalaking Diyos na marapat sa pinakamataas nating paggalang at pagsamba. Sooner or later, mayayamot ka, sooner or later, mababagot ka, sooner or later, ipakikita mo na wala akong pagpapahalaga sa Diyos. Sooner or later, hindi ka na makikitang pumapasok sa simbahang iyan. On the other hand, ang isang tao na mayroong malaking paggalang sa Diyos, walang bagay na pwedeng iharang sa Kanya na makapapigil sa Kanya. Kung babawalan mo siyang sumamba sa isang karaniwang simbahang kagaya nito, hahanap siya ng ibang lugar, kahit saan pwede siyang sumamba. Kung wala na siyang ibang pagpipilian, even on his deathbed, you will still find him glorifying and honoring his God. I believe there is, said A.W. Tozer,
There is scarcely an error in doctrine or a failure in applying Christian ethics that cannot be traced finally to imperfect and ignoble thoughts about God. Usapin man niyang moral, usapin man niyang doktrinal, kapag ka mayroong kamalian, kalikuan, palagi mo yang mauugat sa isang mali na pagkakilala at pagpapahalaga sa Diyos. All the problems of heaven and earth, though they were to confront us together and at once, would be nothing compared with the overwhelming problem of God. Akala mo ang pinakamalaki mong suliranin ay ang mga bayarin mo. Akala mo ang pinakamalaki mong suliranin ay ang kalusugan mo. Pagsamasamahin man ang lahat ng suliranin sa mundo at itambak sa iyong lahat, hindi yan mas lalaki pa sa iyong kaugnayan. Pagkakilala sa Diyos, ang pinakamalaking problema at solusyon ay kung paano mo tinitignan ang Diyos. The man who comes to a right belief about God is relieved of 10,000 temporal problems. For he sees at once that these have to do with matters which at the most cannot concern him for very long. But even if the multiple burdens of time may be lifted from him, the one mighty single burden of eternity begins to press down upon him with a weight more crushing than all the woes of the world piled one upon another. That mighty burden is his obligation to God. Ano man ang marating mo, ano man ang naranasan mo sa mundo, patuloy kang mumultuhin ng isang bagay. May katapusan ang lahat ng ito. At ako ay haharap. Magpaikot-ikot man ako sa buhay na ito. Isang araw, I shall be accountable to this God. And what is life? It is but a vapor. Ano ang buhay para lamang itong isang singaw. Pero kahit pinakamabigat ng suliranin ang dinadaanan mo, hanggat buhay at alam mong buhay ang Diyos, hanggat alam mo na makapangyarihan ng Diyos, hanggat naniniwala kang tapat, ang Diyos mabuti, ang Diyos banal, ang Diyos, walang malaking suliranin ang hindi mo kayang haharapin. Dahil walang mas malaking suliranin sa ating walang sukat na Diyos. Praise be to God. So necessary to the church. So necessary. May I highlight that and underline that. So necessary to the church, to SGBC, is a lofty, high, lofty concept of God, a high view of God, a lofty concept of God, that when that concept in any measure declines, the church with her worship and her moral standard declines along with it. Sobrang napakahalaga ng ating matayog na pagtanaw at pagkilala sa Diyos na pagka ito ay nagsimulang mag-deteriorate, lahat na ay magsisimulang mag-deteriorate. Mga kapatid, hindi ko kinakailangang isa-isahin sa buhay natin. Alam nyo yan by experience. Pagka nasimula nang lumalayo ka sa Diyos sa panalangin, pagka pwede na sa'yo ang hindi makipag-ugnay sa Diyos, pagka pwede na sa'yo ang hindi makinig sa Diyos, pagka pwede na sa'yo na lumakad ng liko sa harapan, sa presensya ng Diyos, it's just a matter of time. Unti-unti kang lulubog sa kasalanan at
sa kawalang pagpapahalaga sa Diyos. The first step down for any church is taken when it surrenders its high opinion of God. May domino effect yun. Pagka ang Diyos na ito ay pwede mo nang baliwalain, wala ka nang hindi pwedeng gawin sa sarili mo. Before the Christian church goes into eclipse anywhere, there must first be a corrupting of her simple basic theology. She simply gets a wrong answer to the question, what is God like? And goes on from there. Though she may continue to cling to a sound nominal creed, her practical working creed has continued or has become false. The masses of her adherents come to believe that God is different from what He actually is. And that is heresy of the most insidious and deadly kind. Ang tanging tuwid na lang sa atin ay ang kine-claim natin na pagkakilala natin sa Diyos. Pero sa practical life, wala tayong kasing layo sa lahat ng sinasabi natin tungkol sa Diyos na ito. Sabi natin sa awit, I am resolved no longer to linger, charmed by the word's delight. And yet, pagsimula ng Lunes, yun na yung nagpapasaya sa atin. We no longer find ourselves delighting in the Lord. We delight about just about anything but the Lord. And that is very, very sad. Now let me wrap this all up. Hindi tayo makapunta sa ating sermon proper. Let me read these last two paragraphs. The heaviest obligation lying upon the Christian church today is to purify and elevate her concept of God until it is once more worthy of Him. Yun yung ating responsibilidad, mga kapatid, na dumating tayo sa kalagayan, na dumating tayo sa lugar kung saan wala nang mas tatayog pa sa Kanya. In all her prayers and labors, this should have first place. We do the greatest service to the next generation of Christians by passing on to them undim and undiminish that noble concept of God which we receive from our Hebrew and Christian fathers of generations past. This will prove of greater value to them than anything that art or science can devise. Wag kang masiyahan na ang maipasa mo lang sa anak mo ay ang isang magandang kinabukasan. Hindi siya sapat at matibay na tatayuan sa mga pwedeng haharapin ng isang tao sa kanyang buhay. Let us pass on to them a very, very high view of this God. Dahil sa dulo, mga kapatid, walang taong libre sa mabigat na sirkumstansya. At pag dumating yon, wala ring ibang sasagot kundi ang isang napakadakilang Diyos na nakikilala ng bawat isa. So, let us now proceed to our study. Binasa natin itong
Habakkuk chapter 2, verses 1 to 4. Now, para mas maintindihan natin ito, kailangan nating i-refresh sa ating mga memories kung saan ba tayo nanggaling. And so, I have divided this sermon into two. Bumalik ako sa dulong bahagi ng chapter 1. Habakkuk chapter 1 verses 13 to 17 kung saan matatagpuan natin si Habakkuk na mayroong mga pag-aalinlangan. That is why I have entitled this first division, Habakkuk's Confusion and Complaint. May mga kalituhan at katanungan si Habakkuk. After God made known to him his purpose and his plan, that he is not passive, that he is doing something, it did not solve Habakkuk's problem. It added, the Lord's reply added to his confusion. And so that's the first point. Habakkuk's confusion and complaint. And the second point is God's response and instructions. That would be basically from chapter 2 from verses 2 to 4. So simulan po natin. Saan ba nanggaling ang ating pag-aaral? Nagtatanong si Habakkuk sa Diyos, bakit pinababayaan mo na ang kasamahan ay naghahari sa aking bayan? Bakit punong-puno ng pandadahas? Bakit maraming kalikuan? Bakit tila di pinaparusahan ang mga tao na lumalakad sa kalikuan? Sumagot ang Diyos. Kung naaalala ninyo, sabi niya, ako'y may ginagawa, pero kahit na sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At sabi natin, nung nakaraan nag-aaral tayo, yon ang root of the problem. Pinagpapauna ng Diyos at pinag-uulit-ulit, the just shall and can only live by his faith. On the other hand, kung magsimula kang mag-alinlangan, it will kill your faith. It would try to kill your faith. So, dumating tayo sa punto kung saan ay tumutugon ang propetang si Habakkuk sa kapahayagang ibinigay ng Diyos. Sabi kasi ng Diyos, hindi lumalagpas sa aking pansin ang nangyayari sa Huda. Tumatalikod ang Huda sa Diyos at meron katampatang parusa ang paglayo nila sa akin. Sabi niya, ipapadala ko ang isang bansa na lulupig sa kanila at susupil sa kanila ang masamang bansa ng Babylonia. At yon ang nagdagdag sa problema ni Habakkuk. Basahin natin, balik tayo ng sandali sa Habakkuk chapter 1. And the verse is 13. Or verse 12 rather. Art thou not from everlasting, O Lord my God, mine Holy One? We shall not die. O Lord, faithful, di ba? Covenant-keeping God, Jehovah, O Lord, Thou hast ordained them for judgment, and Almighty God, Thou hast established them for correction. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest Thou upon them that deal treacherously, and holdest Thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he.
So dito, nakabata yung kalituhan ni Habakuk. How can this God use, yes, Judah is wicked, but Babylon is more wicked. Bakit mo gagamitin, Panginoon? Tama, lumalakad ang Huda sa kalikuhan. Tama, tumatalikod ang Huda sa Diyos. Pero bakit mo naman gagamitin yung mas masama kaysa sa amin? At bakit mo gagamitin yung bayan di kumakilala sa'yo? So yun yung ugat ng kanyang confusion. And he went back to the foundation of everything. He reminded himself of who his God is. You are eternal. Walang hanggan ka. He was trying to encourage himself. Ito, rising pa lang. Meron silang beginning. And his hope is na meron silang katapusan. Pero you are eternal. We shall not die. Ang aming existence nakadepende sa iyo. Ikaw ang nagpapanatili sa aming buhay. Ikaw ang nagsusustain sa amin. Ipinapaalala niya sa sarili niya kung anong klaseng Diyos meron siya. That He is not only eternal, that He is also sovereign. You are sovereign over my life, and you are sovereign over the life of our nation, Judah. And you are sovereign over the nations. Ano po ang sabi noong passage? Ang sabi, let me go back to verse 12. Art thou not from everlasting, O Lord, my God, mine Holy One? We shall not die, O Lord. Thou hast ordained them. Thou hast ordained them. Ang dahilan kung bakit sila makapangyarihan dahil sa'yo. Walang meron ka na hindi mo tinanggap sa Diyos. Walang meron tayo na hindi galing sa Diyos. This is very, very simple, but the problem is this is also very easy to be forgotten. We owe our everything to this God. Of God, through God, to God are all things. To God be the glory. Amen. Merong panahon, wala ako ng kahit ano. Lahat ng nasa akin, bigay ng aking Diyos. Malinaw ito sa isip ni Habakuk. He does not argue. He does not complain to this God the fact that He is eternal and the fact that He is sovereign. That's not his problem. Neither does his understanding that this God is holy. Tinatanggap niya na walang hanggan ng Diyos. Tinatanggap niya na makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Na walang renegade atom na kumikilos independent of this God. Everything and everyone is under God's control. Whether we recognize it or not, it doesn't change the fact that you woke up this morning because of God. And you are holy. You cannot tolerate wrong. And you cannot tolerate wrongdoing. Thou art of purer eyes than to behold evil. Banal kang Diyos. Hindi mo titiisin ng masama. God, there's only one reaction to sin. He is offended by it. All sin
all sin, kahit anong degree, all sin is a direct affront to God's holiness. Whether it be a sin of commission or omission, kahit kasalanan na ginagawa mo na o kasalanan nilalaro mo sa isip mo, kahit anong kasalanan siya, nakikita ng kapwa o sarili mo lamang. It does not really matter. God seeth all things. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang may tatago tayo sa Diyos. And we shall give account to this God, hindi lang sa mga actual sins that we have committed, but even those sins that we have entertained in our hearts. Kahit nga raw yung mga idle words na ating sinalita, ating ipagsusulit sa Diyos. God is holy, therefore He is offended by sin. He cannot tolerate wrong. Were it not for His gracious love and forgiveness, God's righteous wrath would destroy us all in an instant. Lahat tayo, mga kapatid, ay pwedeng wala na ngayon kung hindi dahil sa awa at kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. And this is why I do not know how we take this. Do we take this seriously? When the Bible reminds us that we are to avoid even the appearance of evil. Young people, kahit yung anino pa lang ng kasamaan ay mahalagang layuan sapagkat kakainin kanyang buong buo. Kaya pala may paalala that we are supposed to be just, that we are supposed to be holy, for He who called us is holy. That we are supposed to be holy in all that we do, for it is written, be holy because I am holy. The question now is this: are we growing in holiness? Pwede mo bang sabihin with all sincerity? Pwede mo bang sabihin kahit na sa sarili mo lang at dapat sa sarili mo lang? Let us have a self-examination. It is healthy to examine ourselves on a regular basis. Am I growing in holiness? Ako ba ay lumalago sa kabanalan? Hindi nakapandidiring salita ang kabanalan. Ang sanlibutan ay nandidiri at nakokornihan sa kabanalan. Ang nakapalulumo, kung yung nagpapakilalang Kristiyano, nandidiri din sa kabanalan. Mas gusto pa nating maging kamukha tayo in all aspect ng sanlibutan kaysa tayo ay matransform into the image of our Savior and Lord. My. Are we growing in holiness? Are we offended by the sin around us? Nalulungkot ka ba na is our heart and spirit grieved? Oh my. Hindi minsan din natin napapansin na nakakatagpo tayo ng kagalakan sa kung susiriin mo, malinaw pa lang kasalanan. Kasi nagiging normal.
Yun ang malungkot doon. Kung tanggap ng lahat, hindi masama. Tanggap ng lahat eh. Tapos bubulihin ka ng iba. Halimbawa, lahat ng tao sa paligid mo, ang tingin sa kasalanan ay ayos lang. Tapos sasabihin mo, mali yan. Lahat sila ay magtutulong-tulong laban sa'yo. Tatayo ka ba sa katwiran? Ang tunay na anak ng Diyos, tatayo sa katwiran. Do your eyes refuse to look upon evil? Oh my, we all need to grow in this area of holiness. So walang problema kay Habakuk. Itong issue na ang Diyos ay walang hanggan, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, sovereign, na ang Diyos ay banal, that He is our refuge, the rock, as we have already studied last Sunday. The God Almighty, our refuge, our strength, our very present help in times of trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Ito yung sumunod na punto. Naobserbahan niya, tinawag ng Diyos ang pansin niya. You must remember that this burden, that this prophecy came from the Lord. It was the Lord who brought His attention to this. It was the Lord who called His attention to the rising star from the east, the nation Babylon. So napansin niya na itong bansang ito ay masama. Babylon is wicked, and yet in spite of their wickedness, they prosper. Wala pa rin siyang problema doon. Sige lang. Ang problema, kung lahat ng ito nangyayari all at the same time. Yun yung problema niya. Paanong pwede na ang Diyos ay walang hanggan, pinagsimulan ng lahat ng bagay, papaanong posible na ang Diyos ay sovereign? Papaanong posible na ang Diyos ay banal, ayaw sa kasalanan at kalikuhan? Paano posible na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, walang hindi siya kayang gawin? Pagkatapos, ang Babylonia ay masama, pero nagtatagumpay. Doon lumilitaw yung tanong, nasaan naman ang hustisya? Maaaring yan ay naitanong mo na, Panginoon, ako umiiyak pa sa inyo pagka nananalangin. Di naman po siya kagandahan. Bakit naman po siya nagustuhan? Hindi ako. Pinagbuti ko naman po ang pag-a-apply. Napakaganda ng resume ko. Bakit siya, hindi ako? Yung pang-application sa iyong buhay, sa ating buhay, alam natin na nangyayari maging sa atin. So nasusundan po ninyo mga kapatid, alasan ang problema kung ang Babylonia ay masama at nagtatagumpay. Kung ang Diyos hindi banal, alam problema Hindi naman siya banal. Alasang pakialam kung gumawa ng kasamaan ng Babylonia, di ba? O kaya naman kung ang Diyos hindi makapangyarihan sa lahat, alalim problema. Wala siyang kakayahan pala na gawa ng solusyon at pigilin ang masama pero nagtatagumpay na Babylonia. Ang problema niya, lahat ng ito nangyayari. Alam niya totoo lahat ito. And so, again, Habakkuk was confused. And therefore, he began to complain to God. Pero ito maganda. May mga tanong siya, may hindi siya mapagtagpo, pero ano ginawa niya? Hindi siya nag-walk out sa Diyos. Meron siyang isang tamang pagpapasya. Maghihintay ako sa Diyos. Kahit na gaano katagal, I shall wait upon Him.
I shall wait. Yun yung nakita natin sa simulang bahagi ng verse 1 ng chapter 2. Habakkuk chapter 2 and the verse is 1. I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. There is that hope in the midst of a very, very bleak situation. Habakkuk had this hope that sooner or later, his God would communicate to him. And because of that hope, I am willing to wait. Maghihintay po ako, Panginoon. Alam ko, sasagot ka dahil buhay ka. Ano ang sagot ng Panginoon? Siguro kung isasummarize ko ito, mga kapatid, simple lang. Trust me when you do not, even when you do not understand. Magtiwala ka sa akin kahit hindi mo naiintindihan. Basta alam mo naiintindihan ko, that's all that matters. Alam ko ang aking ginagawa. Amen? Again, ibabalik tayo nito sa isang matayog na pagkakilala sa Diyos. If you know that this God cannot commit a mistake, since He is infinitely wise, how can someone who knows everything commit a mistake? Ang problema natin, mas gayak pa tayong magtiwala sa pabago-bago nating pakiramdam at limitado nating pananaw kaysa sa walang sukat na karunungan ng Diyos. Yun ang ating pinakamalaking problema. Our biggest problem is pride. Our biggest problem is confidence. Our biggest problem is our very high view of ourselves. That is our biggest problem. Now, interestingly, if we read on, you will notice that God did not give Habakkuk any explanation. Have you noticed that? Walang explanation. What God gave Habakkuk is His promise. Yun lang. Hindi mo kinakailangang maintindihan lahat. Ang kinakailangan mo ay ang malaman that I am still on my throne. That I am still the King of Kings and the Lord of Lords. That I am still reigning. Sabi nung doktor, nung gastro, minsan mapaglaro yung misis ko, pinakita niya yung mataas na resulta. Oras na makita ng doktor yung resulta, yung unang test. Sabi niya, gulat talaga siya, sobrang taas. Alam niya na kung ano ang pwedeng ibig sabihin. At saka sinunod ng wife ko yung pangalawang test. Ala ka na pala wala na akong i-order, tapos na tayo, pirma, go. In between, while we were waiting, daming tao. Nakatabi ko ang isang nagdadialysis from Marinduque. Sabi niya, Kuya, transplant po kayo. Kasi may distinction yung transplant at nagdadialysis. Yung transplant may mass at maputi. Mapusyaw. Yung mga nagdadialysis, maitim. Ilang taon na po kayong transplant? Sabi ko, 4 years na.
Ako po, nung una, hindi ko matanggap eh. Masira ang bato ko. Malaki po yung negosyo ko sa Marinduque. Marami po akong hayop na alaga. Marami po kaming pananim. Naubos na lahat. Noong mga panahon na yon, naglalaro sa isip ko yung mga what ifs. What if meron nga akong hepatitis B? Naaalala ko na nung nagdaan tayo doon sa thyroid surgery. Ang daming naubos na mga naipon mo na sana. Isa yun sa resulta noong kidney transplant. Nagka-problema sa thyroid. Kasi kaya yung possibility na may hepatitis B is also high. So meron kang doubt sa isip mo. And it seemed like this person is God sent. Noong una po, di ko matanggap eh. Tatanong po ako sa Diyos. Pero po malaunan, sabi ko sa sarili ko, marunong ang Diyos. Di pwedeng magkamali. Right there and then, I was rebuked. And true enough, minsan pang napapatunayan na pwedeng napakalayo ang iniisip mo sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kung meron mang maging mabilis tayo mga kapatid, let us be quick to put our trust and to place our hope in God. Huwag tayo maging mabilis mag-alinlangan at maging mabilis magsarili. Gawin ko to sa sarili ko. Dahil tila walang ginagawa ang Diyos. Tila makupad ang Diyos. Hindi nagbigay ang Diyos ng paliwanag kay Habakuk. Ang iniwan niya lang kay Habakuk ay ang pangako. Sabi doon sa verse 4, behold, his soul, which is lifted up, is not upright in him, but the just shall live by his faith. Now, this is a fundamental issue in your life as a believer and in my life as a believer, as a follower of our Lord Jesus Christ. Palaging yun ang tanong. Am I going to look for God to explain Himself to me, or am I going to trust His promise instead? Would I live by faith, or would I demand my right to know? Quote unquote, my right to know. I'm telling you, we do not know what we are asking for. Panginoon, handa ako, sabihin mo lahat. Oh, in God's love and graciousness, sometimes ang mabuti para sa iyo, anak, is for me to remain silent. And for you to learn to trust me in my silence. Amen? What we need to rely on is the character of our God. We need to rely on who He is. Even though we do not always understand what He is doing and where He is going, sometimes, brethren, waiting is the hardest thing that God calls us to do. Maghintay ka lang.
at maniwala ka na may ginagawa ako. Hindi ganon ang puso ng marami. Sabi ng Psalm chapter 10 and the verse is, "For the wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts." Kung tila hindi ako iniintindi ng Diyos, kaya ko sa sarili ko. And that is what precisely we could see dito sa in the attitude of the nation Babylon. Behold, according to verse 4, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Yun yung dalawang division. Ngayon, dito mismo, dalawang klase tao. Someone who is self-confident and someone who is God-confident. Dalawa lang ang klase ng tao na nakaupo ngayon dito. So, tatlo. Yung tugon ng Diyos. Tumugon ng Diyos di ba? Sa confusion and complaint ni Habakuk. Anong tugon ng Diyos? Tatlo lang. Write, wait, walk. Madaling tandaan. You write this. Afterwards, you wait. Wait for me. In the meantime, you walk a certain walk. Walk by faith. Anong purpose? Verse 2 sabi, "And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it." Make it plain. The reason why we are able to study this book in the first place is because God had us as well in his mind as he deal with the issues of Habakkuk. Amen? Nakita na tayo ng Diyos. Nakita na ng Diyos yung mga tanong natin na halos kamukha marahil ng mga tanong na meron si Habakkuk. Sabi niya, sulat mo yan. Sulat mo yan. Now, hindi ko madalas ginagawa, pero maganda ang translation. Pwede ko bang sabihin maganda? Masarap lang tumawag ng ating pansin ang sinabi ng another translation. And not so trustworthy translation, but interesting, just the same. Sabi, hindi ko na sabihin kung anong translation, okay? Nakakatuwa lang. Write my answer on a billboard. Amen. But it makes sense, yeah? Large and clear, so that anyone can read it at a glance and rush to tell the others. Well, somehow yun naman ang ibig talagang sabihin. Sobra mong linawin, sobra mong lakihan ng sulat na maintindihan ng bawat isa, at yung makakaintindi, sasabihin naman sa iba, ipamamalita naman sa iba, hindi naglalakad, tumatakbo pa, may galak, may tiwala sa pangako ng ating Panginoong Diyos. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, so that we, through patience and comfort of the Scripture, might have hope. So, isinulat itong mga salitang ito, of course, primarily for Habakkuk and the nation, Judah, and the believers of the time. Pero by way of application, mga kapatid, God also had us
in His mind. Alam niya yung mga struggles na meron tayo sa ating puso. So you're right. I'm going to explain to you what I'm going to do, what I intend to do, but I'm not going to explain to you why I am doing it. So just write. Sulat mo lang. Ang hirap nun, di ba? Isinusulat mo kung anong kabiguan ang mangyayari sa iyo at sa inyo. Collectively, as a nation. Isang araw, muli ako magpapacheck up. Isang araw, sasabihin ng doktor, hindi na nagwo-work. And when that time comes, I must learn to be still and know that He is still God. Ang buhay must be taken one day at a time. Yun lang ang sigurado sa akin. Humihinga ka ngayon, thank you Lord. Bukas, hindi lang ako. Lahat tayo ay walang katiyakan. As Pastor Joseph and I were traveling, malungkot niyang sinabi, isa po sa kasamahan namin sa simbahan na namatay. Ilang taon? 30 years old po. Nandun pa po yun eh. Nung midweek prayer meeting, kausap ko pa po yun eh. The uncertainty of life. Yung pangarap mo at plano mo hanggang doon na nakarating eh. Nandun na sa Divisoria. Yung iba nasa Korea, Singapore, so on and so forth. Nai-imagine mo na yung sarili mong nakasuot ng sablay. Nai-imagine mo na yung sarili mong tumitingin ng mga tibok ng puso. Pero doon, nai-imagine mo na ang sarili mo na naglalatag ng brief at nagpe-present ng argument. Lest we forget. Our future is uncertain. But we have a certain. Sabi nga ni Pastor Brad, sigurado, hindi siguro. Wait. Maghintay ka, sabi ng verse 3. Let's read. Habakkuk chapter 2, verse 3. We are still discussing the Lord's response to Habakkuk's complaint. And the Lord answered and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Verse 3, for the vision and is yet for an appointed time. To everything there is a season and a time for a purpose under heaven. He, God, makes all things beautiful. In whose time? His time, not our time. His time, you see. Kung nagmadali si Raymond, hindi niya nakilala si Rose. Kung sinabi ni Raymond, tumatanda na ako, kahit sino na lang, pwede. Hindi siya nakakilala ng isang God-fearing Rose. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. Walang pwedeng pumigil sa layunin ng Diyos.
It will not tarry. Napasin po ninyo yung tawag dito? Yung tila baga salungatan. Though it tarry, tapos it will not tarry. Saan nagtatagal? Sa isip mo, tagal po eh. Naiinip na ako. Sabi ng Diyos, akala mo lang yon. Lahat ng bagay nangyayari sa tamang kapanahunan. Wait for it. God may seem slow, but He's never late. He never delays in order to hurt us. Our God is an on-time God. And finally, sabi niya, the just shall live by faith. Walk by faith. Walk in faithfulness. Walk according to my will. For many of us, what this phrase means has changed our way of viewing our whole relationship with God or to God. The central drive of human beings, our central drive is to be our own Savior, to do it ourselves. And the central issue here is pride. Pansinin niyo yung comparison. Behold, his soul, this may be referring to the nation Babylon, or to be more specific, to King Nebuchadnezzar. Behold, his soul, which is lifted up, is not upright in him. Hindi matuwid sa mata ng Diyos ang lumalakad na may sobrang pagtitiwala sa sarili at paglayo sa Diyos. Yan yung isang klase ng tao. But the just shall live by his faith. According to this verse, there are only two fundamental ways of living your life. You either live your life trusting God, or you live your life trusting yourself. Dalawa lang. Ipinapaalala sa atin ng gospel, o pinapaalala rather sa atin ni Paul na ang central issue sa ebanghelyo ay ganun din. May mga taong magtatangka na maligtas sa sarili niyang kakayahan at sa sarili niyang merit, at may mga taong tatanggapin, wala akong kakayahan sa sarili ko. Sumusuko ako sa iyo, ikaw ang may kakayahang magligtas sa akin, at ikaw ang may kakayahang bumago sa akin. At ikaw ang may kakayahang maglapit sa akin sa iyo. Ang layo ng loob ko sa iyo, Panginoon Diyos eh. But you are able to draw me close to you, closer to you. Dito sa atin, ito, parang pare-pareho naman tayo, pare-pareho tayo may dalang Biblia. Pagka nag-awitan, pare-pareho rin tayo umaawit. Outwardly, parang pare-pareho tayo. Merong Diyos na nakakakita ng ating puso, at diyan, merong sobrang malaking pagkakaiba sa kalooban natin. I'm winding down now. Sa dulo, pinakita ng Diyos, hindi lumalagpas ang kalikuan sa aking mata. At mababasa mo nyo yung 5 pagsusumpa. Woe. Verse 6, verse 9, verse 12, verse 15,
verse 19. As if lahat nililista ng Diyos. Walang nakakalpot sa kanyang pansin. Lahat ng kalikuan, lahat ng kasamaan ng bansang Babylonia ay parurusahan sa tamang panahon. And right in the middle of this ay yung tagubilin at yung pahayag ng ating Panginoong Diyos na ang pagkakilala sa Kanya ang siyang pupuno sa buong lupa. Where is the Babylonian Empire now? Nasaan na ngayon ang imperyo ng Babylonia? It's long gone. It no longer exists. Ngunit marami pa rin at lalo pang dumadami ang mga nakakakilala at tunay na nagpapahalaga at natatakot sa Diyos. As God Himself has promised. At ang fulfillment niyan, alam niyo mga kapatid kung sino at ano? Tayo. Sabi ng Hebrews chapter 8 and the verse is 11, they shall not teach every man his neighbor. Hindi ka kinakailangan. Yung totoong Kristiyano, hindi na yung hinihila. Hindi yung inuuto. Hindi yung kinakumbinse. Hindi naman kinakailangan turuan. Meron ng diwa at pusong handang matuto. That's the promise of the new covenant. We have the Spirit of God. And He has already replaced our stony heart with a heart of flesh. Sensitive to God and sensitive to God's will. Hindi mo may pagkakamali ang totoong Kristiyano sa hindi to. Nakita nyo yung sa Facebook I have posted. Sinabi ni John MacArthur, ang pinakamahirap ikumbinse ay yung nagpapakilalang Kristiyano na walang Kristo. Totoo naman yun eh. Para rin ang hirap gisingin ng taong nagtutulog-tulugan. Paano mo kukumbinsihin? Yung taong naniniwala walang problema siya. Basta ginagawa kayo mga ganyan-ganyan, ayos na yan. Mas mainam ba yung taong sa simula pa lang rebelde na sa Diyos, wala nang pagpapahalaga sa Diyos, dahil pagka pinakita mo sa Kanya ang katotohanan, malinaw, ako ay malayo sa Diyos. Pero yung taong madalas sa simbahan, madalas yun, hindi na niya tinatanong sa sarili niya, malapit ba ako sa Diyos? May puso ba ako sa Diyos? Nag-aangat ba ako ng lumakad ayon sa Kanya katulad? Masaya na tayo ng pakanya. Mas maraming ligaw makikita mo sa loob ng simbahan. Ligaw na nag-aakalang lumalakad sila sa matuwid na daan. Yun ang pinakamalungkot sa lahat. They shall not teach every man his neighbor, every man his brother, saying, know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest. Yung mga totoong nakaranas ng pagbabagong puso ng Diyos, regeneration, shall not only know Him, but shall desire to know Him. This chapter ends with this. Verse 20, but the Lord is in His holy temple, let all the earth keep silence before Him. Madalas, ang application nito is, many say that this is a call to worship. Well, pwede siguro, pero ang totoong unawa dito, this is a call to repentance. The judge is on his seat. Silensyo! Ipapataw na ang hatol. Repent! Turn away from your sins. Go back to God. Let's all stand.